Pagtitiis na nagmumula sa pananampalataya at pag-ibig. Batay sa katuruan ni Thomas Goodwin. Kapag dumaraan tayo sa matinding pagsubok, natural lang magtanong, paano ako magtatagal? Paano ko malalampasan ito? Ang sagot ay hindi nakasalalay sa lakas natin, kundi sa pananampalataya at pag-ibig na inilagay ng Diyos sa ating puso. Ang dalawang ito ang tunay na nagpapalalim ng ating pagtitiis ayon sa turo ni Apostol Santiago at Pablo. Pananampalataya. Ang sandigan ng pagtitiis. Sabi ni Santiago, kapag sinusubok ang inyong pananampalataya, ito'y nagbubunga ng pagtitiis. Ibig sabihin, sa panahon ng hirap, lalo pang pinapatatag ng Diyos ang ating tiwala sa Kanya. At kapag lalong tumibay ang pananampalataya, mas natututo tayong magtiis. Ang pananampalataya ay hindi lang basta paniniwala. Ito ay pagtitiwala sa Diyos, kahit hindi natin nakikita ang sagot o ang solusyon. Tinuturuan tayo ng pananampalataya na tumingin sa mga pangako ng Diyos, sa langit na ating inaasahan at sa gantimpalang nakalaan sa mga tapat sa Kanya. Ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan at paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Dahil dito, nakikita natin na ang kasalukuyang hirap ay hindi panghabang buhay. Kaya ni Pablo sabihin, ang magaang pagtitiis na panandalian ay nagbubunga ng walang hangkaluwalhatian. Sa Korinto 4. Dagdag pa rito, ang pananampalataya ay nagpapakumbaba sa atin. Ipinapakita nito ang ating pagkakasala at ang pangangailangan natin sa Diyos. Kaya kapag tayo'y tinutuwid ng Diyos, hindi tayo nagagalit o tumatakas. Sa halip tanggap natin ito bilang tugtuwid ng isang pagmahal na ama. Sabi ni Goodwin, ang pananampalataya ang ugat ng tunay na pagpapakumbaba. Dahil dito, ang isang taong may tunay na pananampalataya ay natutong maghintay, magtiis at magtiwala sa Diyos sa gitna ng hirap. Pag-ibig, lakas ng loob sa gitna ng hirap. Bukod sa pananampalataya, ang pag-ibig sa Diyos ang isa pang dahilan kung bakit kaya nating magtiis. Sabi ni Santiago, mapalad ang taong nagtitiis sa tukso, sapagkat kapag siya'y subok na, tatanggap siya ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Santiago 1. Kung mahal natin ang Diyos, handa tayong tiisin ang kahit anong pagsubok alang-alang sa Kanya. Gaya ng isang anak na handang magsakripisyo para sa magulang o isang kaibigan na handang tumulong kahit mahirap, ganoon din dapat ang pag-ibig natin sa Diyos, nagsusustento, nagtutulak na magpatuloy. Sabi rin sa 1 Corinto 37, ang pag-ibig ay nagtitiis ng lahat ng bagay, naniniwala sa lahat ng bagay, umaasa sa lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, hindi madaling bumigay ang pag-ibig. Hindi ito agad sumusuko, lalo na kung ang pinanghahawakan ay ang Diyos na tapat. 3. Pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Ang pananampalataya at pag-ibig ay nagtutulak sa atin magtiwala sa plano ng Diyos, kahit hindi natin ito lubos na naunawaan. Sabi sa Panagoy 3:39, bakit magrereklamo ang tao sa parusa ng kanyang mga kasalanan? Ang taong nagtitiwala sa Diyos ay alam na kahit ang mga pagsubok ay may layunin para sa ikabubuti ng ating kaluluwa. Hindi dahil gusto tayong pahirapan ng Diyos, kundi dahil mahal niya tayo at nais tayong hubugin. Kaya't kapag tinatanggap natin ang mga pagsubok ng may pananampalataya at pag-ibig, hindi tayo sumusuko kundi sumusunod. Ito ay hindi kahinaan, kundi lakas ng loob na galing sa Diyos. Mga kapatid, ang pananampalataya ay nagdadala sa puso ng isang mensahe mula sa isang mas mataas na kapangyarihan, ang pag-ibig ng Diyos na inilaan sa iyo. Ipinapahayag nito sa lahat ng tapat na umaangkin na sila'y sa Diyos, na ipinakita na ng Diyos ang kanyang ganap na kapangyarihan sa pagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Isa itong ganap na kapangyarihan gaya ng sinasabi sa Roman 9. At ano pa ba ang kahulugan ng kanyang sinabi, ako'y maawa sa aking kaawaanin? Isa itong pahayag ng soberanong kapangyarihan. Ngayon, kung ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa iyo sa positibong paraan sa pagligtas ng iyong kaluluwa, hindi mo ba siya pagbibigyang magpakita rin ng kapangyarihan sa iba pang pag-aari mo? Hindi ba't maari mong tanggapin na may pamalas niya ang kapangyarihan niya sa mga gamit mo at mga bagay na kasama nito? Maari kanyang parusahan at wasakin hindi lamang ang iyong ari-arian, kundi pati ang iyong kaluluwa. Tulad ng ginawa niya sa mga taga-Sodoma na sinunog niya kasama ang kanilang lungsod. Pangatlo, ang pananampalataya ay nagdadala rin ng katiyakan ng pag-ibig ng Diyos at ng ating kaugnayan at pakikipag-isa sa Kanya.
Ito'y malaking lakas sa mga panahon ng matinding kagipitan. Tingnan ninyo si David sa Ziklag, nang sinunog ang lungsod, ninakaw ang kanyang mga ari-arian, at kinuha ang kanyang mga asawa. Lubhang naligalig si David, at gusto pa siyang batuhin ng mga tao. Pero sinasabi sa 1 Samuel 30 verse 6, ngunit si David ay lumakas sa Panginoon na kaniyang Diyos. Ang katotohanan ang Diyos ay sa kanya, at ang pag-ibig ng Diyos ay nasa kanya, ang nagpalakas ng kanyang loob laban sa lahat ng iyon. Ganito rin ang nangyari sa Habakkuk 3 verse 17 to 18. Kahit wala ng bunga sa punong igos, wala sa ubas, patay ang mga tupa, at ubos ang mga baka, ibig sabihin, wala ng pagkain o kabuhayan, ang sabi niya. Gayunman, ako'y magagalak sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Dahil ang isang taong may pananampalataya ay laging may taglay na kasapatan sa Diyos. Ang pananampalataya ay nagpapalapit ng lahat ng nasa Diyos tungo sa puso upang doon tayo kumuha ng kaaliwan kahit sa gitna ng matinding paghihirap. May dalawang bagay na binanggit doon. Una, sinabi ni Habakkuk na siya ay magagalak sa Panginoon sa kung ano siya sa kanyang sarili. Isang Diyos na lubos na pinagpala magpakailanman. Kung ang Diyos ay masaya at pinagpala magpakailanman, hindi ako maaring maging tunay na kaawa-awa ayon sa kaluluwang nagagalak sa Diyos. Hanggat nananatili ang Diyos bilang Diyos at ako'y may ganitong pananaw sa Kanya, sapat na iyon. Ikalawa, sinabi rin niya, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Siya ang aking Diyos. Kaya't kung siya ay masaya, tiyak din akong magiging masaya. Ang Panginoon ang aking bahagi, sabi ni Jeremiah sa gitna ng mga kaguluhan. Panagoy 3. Ang Diyos nawa ang tumulong sa atin upang magkaroon tayo ng ganitong pananampalataya. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos na ipinapasok sa ating puso sa pamamagitan ng pananampalataya ang siyang papalakas sa isang tao sa anumang kalagayan. Sa Roma 8:31, sinabi ni Pablo, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? At sa talatang 35, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Kapighatian ba, o kahirapan, o pag-uusig, o gutom, o kahubaran, o panganib, o tabak? Tingnan ang kanyang matibay na paninindigan sa talatang 37. Hindi. Sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na umiibig sa atin. Ang pananalitang iyon ay tila isang pagtatakwil sa lahat ng nabanggit na pagdurusa. Parang sinasabi niya, ito lang ba ang mga sumasalungat sa atin? Ito lang ba ang mga hadlang? Kung ito lang, ligtas na tayo. Tayo higit pa sa mga mananagumpay. Pero paano ito nangyari? Dahil sa Kanya na umiibig sa atin. Hindi lamang dahil Siya ay sumasama sa atin para tayo'y suportahan, kundi dahil ang mismong pagmamahal Niya ay dumadaloy sa ating mga puso, at ito'y sapat upang palakasin tayo at tulungan tayong mapagtagumpayan ng lahat. Ang pananampalataya na may lahat ng bagay sa Diyos upang ikagalak ang nagbibigay ng tiyaga sa kaluluwa. Pero higit pa rito, sa lahat ng uri ng kapighatian, ang pananampalataya ay may kasamang pag-ibig. Pang-apat, sinasabi ng pananampalataya na magiging mabuti ang magiging wakas ng lahat, hindi lamang sa hinaharap, kundi pati na rin sa buhay na ito, sa mga bagay na may kaugnayan sa buhay na darating. Sa Lucas 21:8-19, matapos banggitin ang matinding kapighatian na daranasin ng mga mananampalataya, pagsuko sa mga sinagoga, pagkakakulong, pagtataksil ng pamilya, at maging pagpatay, sinabi ni Jesus. Ngunit kahit isang hibla ng inyong buhok ay hindi mapapahamak. Paano ito masasabi kung sinabi rin niyang ang ilan sa kanila ay mamamatay? Ang ibig sabihin, ang magiging wakas nito ay magiging napakabuti, na parang walang kahit isang buhok ang nawala. At para sa mga hindi mapapatay, sila ay makakatanggap ng daang ulit pa, kahit sa buhay na ito, sa mga espiritual na pagpapala. At ang pananampalataya sa pagtingin sa mga bagay na ito ay nagbibigay ng lakas sa kaluluwa. Kaya't sinabi niya sa V19, sa inyong pagtitiis ay maangkin ninyo ang inyong mga kaluluwa. Sa madaling salita, kaya ninyong magtiis dahil ang wakas ay magiging lubos na maluwalhati. Panglima, ang pananampalataya ay naghahatid ng langit bilang gantimpala ng matiyagang pagtitiis. Sabi sa Santiago 1:12, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso sapagkat pagkasubok sa kanya, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa kanya. Ito ang konklusyon sa talakayan tungkol sa pagtitiis. Ang pagkasubok dito ay nangangahulugang matapos danasin ang lahat ng pagsubok at ang pananampalataya ay nakapagdulot ng pagtitiis sa buong landas.
Ang iba pang mga biyaya ng kaligtasan ay nagpupunyagi, ngunit ang pananampalataya at pagtitiis, sila ang ginagantimpalaan. At higit pa rito, may ugnayan ito. Kung gaano kabigat ang mga pagsubok at kung paanong nakapagsanay ng pagtitiis, gayon din kalaki ang gantimpala. Ang pananampalataya sa pagtingin sa kaluwalhatiang darating ay nagpapalakas ng loob upang magtiis, gaya ng Roma 5:5. Sa pananampalataya, tayo ay nagliligaya sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos, kaya't natutong magalak sa kapighatian. Dahil ang kapighatian ay nagtuturo ng pagtitiis, ang pagtitiis ay humahantong sa karanasan, at ang karanasang ito ay nagdadala ng pag-asa na hindi nagpapahiya. Hindi lang ito pag-asa na di tayo mabibigo pagdating ng kamatayan, kundi pag-asa na may kapanatagan sa puso, dahil ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siya ring paunang lasa ng langit. Isipin mo, kung lahat ng tansong kagamitan sa bahay mo na natunaw sa apoy ay naging ginto, kung ang mga batong pandikitan sa bakuran mo ay naging mahalagang hiyas, kung ang mga sirang bintana mo ay naging mga diamante, wala ka ng dahilan para magreklamo sa iyong pagkawala. Ang pag-ibig natin sa Diyos ay nagtuturo ng pagtitiis. Ang pag-ibig natin sa Diyos ang siyang nagtutulak sa atin na magtiis. Ang pananampalataya ay gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig, tulad ng sinabi ko mula sa Santiago 1:12. Ang pag-ibig sa Diyos ang nagpapadikit sa atin sa Kanya, kaya sumusunod tayo sa Kanya sa lahat ng panahon, sa hirap man o ginhawa. Si Pablo, ang dakilang nagbalik loob na sa kanyang pagbabalik loob ay napuno ng pananampalataya at pag-ibig, Timoteo 1:5, ay nagsalita mula sa puso dahil sa kanyang pag-ibig sa pangalan ni Kristo. Bakit kayo umiiyak at sinasaktan ng aking puso? Handa akong mabilanggo at mamatay sa Jerusalem alang-alang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Gawa. Ang pag-ibig sa pangalan ni Jesus ang nagpasiklab ng apoy sa kanyang puso. Ganon din sa Roma 9, sinabi niya na kung maaari lamang, handa siyang mawalay kay Kristo, alang-alang sa kaluwalhatian ng Diyos sa ikaliligtas ng kanyang mga kababayan. Isipin mo yun, paano kaya siya magtitiis kung siya ay nasa impyerno? Pero sa tindi ng kanyang pag-ibig, alam niyang kahit ang ganong kaparusahan ay kakayanin, basta't para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya niya iyon hinangad. Sa parehong diwa ng pag-ibig sa pangalan ni Jesus, yaong dalawang apostol ay nagalak na dumanas ng kahihiyan alang-alang sa kanyang pangalan. Ang pag-ibig sa Diyos at kay Kristo, pati na rin sa kalooban ng Diyos na palaging para sa kanyang kaluwalhatian, ay nagiging mas mahalaga sa atin kaysa sa anumang bagay. Kaya na kapag ang Diyos ay nagkakaloob ng kanyang kalooban, even kung ito ay sa pamamagitan ng ating pagdurusa, ang pusong nagmamahal sa Kanya ay nananatiling tahimik at payapa. Mga minamahal na kapatid, totoo naman, maaring ako'y pinaparusahan dahil sa aking kasalanan at ako'y nagpapakumbaba dahil doon. Ngunit higit pa ron, ito'y kalooban ng Diyos at dahil dito ako'y nagagalak. Sabi ng pusong may pag-ibig, ang kalooban ng Diyos ay natupad, hindi lang sa pamamagitan ko kundi sa akin rin. At parehong totoo at mabuti ang salita ng Diyos sa dalawang iyon. Purihin ang kanyang pangalan. Sa Roma 8, kung saan sinasabi na higit pa tayong nagtatagumpay sa lahat ng mga ito dahil sa Kanya na umiibig sa atin, ang binigyang diin ay pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero kahit hindi hayagang binanggit, ang pag-ibig natin sa Diyos ay pinahiwatig bilang kasamang dahilan kung bakit tayo nakakatagumpay. Sa katunayan, ang ibig sabihin ng mga salita roon ay ganito: kapag ang kaluluwa ay nakadarama ng pag-ibig ng Diyos, ito rin ay tumutugon ng may pag-ibig at dahil doon, lumalakas ito sa gitna ng labanan upang magtagumpay. Isang maliit na salita ang nagpapakita pa nito. Sa talatang 36, dahil sa iyo kami pinapatay buong araw, kami itinuturing na mga tupa para sa patayan. Ang dahil sa iyo ay galing sa awit 44. Ayon kay Pablo, gaya ng nasusulat dahil sa iyo. Kaya malinaw na ang pag-ibig natin sa Diyos at ang pagkapit natin sa Kanya ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas na magtiis at magpakasakit dahil ito'y para sa Kanya. Totoo, pinupuri ni Apostol Pablo ang pag-ibig ng Diyos at ni Kristo sa atin bilang pangunahing dahilan ng ating pagtitiis. Ngunit sa kabilang banda, inilalarawan ng awit ang pag-ibig ng Iglesia sa Diyos bilang kapantay na dahilan. Basahin mo ang awit 44 verse 22. Ang lahat ng ito ay dumating sa amin, ngunit hindi ka namin nakalimutan, ni hindi kami sumuway sa iyong tipan.
Hindi tumalikod ang aming puso ni lumihis ang aming mga hakbang sa iyong landas, kahit kami durog mo sa lugar ng mga halimaw at tinakpan ng lilim ng kamatayan. Kung nakalimutan namin ang pangalan ng aming Diyos o nagtaas ng kamay sa ibang Diyos, hindi ba't susuriin ito ng Diyos? Sapagkat alam niya ang mga lihim ng puso. O dahil sa iyo kami pinapatay buong araw, kami itinuturing na mga tupa para sa patayan. Kapag sinabi ng pananampalataya at pagbig para sa iyo, O Diyos, sagot ng pagtitiis, kaya ko itong tiisin. O ikinalulugod ko pa ito, alang-alang sa Kanya na umiibig sa akin. At tulad ng sabi ni Apostol Pablo, magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Gayon din ang pag-ibig, kayang gawin ang lahat para kay Kristo na nagmahal at naghandog ng kanyang sarili para sa atin. Pangwakas, kung ang pag-ibig natin sa ating kapwa na nagmumula rin sa ating pag-ibig sa Diyos ay nagbubunga ng napakalaking pagtitiyaga gaya ng sinabi sa 1 Corinto 13. Ang pag-ibig ay mapagtiis at mabait, hindi naiinggit, hindi natutuwa sa kasamaan, nagdadala, umaasa, nagtitiis ng lahat ng bagay. Lahat ng mapaglalarawang ito ng pag-ibig ay nagpapahiwatig ng pagtitiis. At kung ang pag-ibig sa tao ay kaya tayong turuan na magtiis kahit na tayo nasasaktan o nabibigatan, higit pa ron, ang pag-ibig sa Diyos, na siyang ugat ng pag-ibig sa kapwa, ay magpapalakas sa atin upang magtiis sa lahat ng bagay para sa Kanya, na hindi kailanman nagkakamali, banal at matuwid sa lahat ng kanyang gawa, puno ng awa at katotohanan, at naghandog ng kanyang anak para sa atin. Isang banal na kaluluwa ang minsang nagsabi sa gitna ng hindi magandang pakikitungo mula sa kapwa, kung tao ang gumawa nito sa akin, mahihirapan akong tiisin ito, gaya ni David sa awit 55:12. Pero ito ay mula sa Diyos, at matatanggap ko ng may kagaanan anumang ipagkaloob niya.